January 24, 2026, nag-declare na ang Maryland ng state of emergency dito. Bago pa man pumasok ang winter storm bukas. Mostly ng mga tao ngayon ay naghahanda para sa darating na winter storm. Dito sa US, naglalagay kami dito ng rock salt para dito sa dadaanan. Ito yung para madaling matunaw yung mga snow. Pero hindi talaga ito yung salt na ginagamit natin sa kusina. Most of the time, ang tawag nila dito ay rock salt, pero pwede rin namang ice melt. Pumunta rin ako sa Walmart para bumili ng mga kailangan namin. Kumuha ako ng gatas, mga soup, extra container na gagamitin ko para sa gasoline. At kinuha ko na rin itong prescription ni Michael sa pharmacy. At itong water heater insulation blanket, kailangan ko itong gamitin para doon sa may well switch namin. Kasi last year, nag-frozen talaga yun tapos nawalan kami ng tubig ng mga 2 araw. Kapag January dito, talagang yung ganitong panahon, talagang inaasahan na talaga yan. At kumuha na rin ako ng gas. Ito yung gagamitin ko sa generator namin just in case na mawalan talaga ng kuryente. Mamayang gabi, magiging sobrang lamig kaya kailangan talaga ma-install ko na to. Hindi ko na aantayin si Michael para sa mga ganitong bagay sa totoo lang. Kasi busy din siya sa work niya. Tapos dito kapag sobrang lamig, pinapabayaan lang dito yung gripo na nakabukas pero mahina lang para hindi mag-frozen yung pipes. Mabuti na lang kami, wala kaming binabayaran sa tubig kasi may sarili kaming well. Etong paglalagyan ko ng insulation, nandito yung switch ng well namin. Noong last time na may nag-check nito, sabing ganun ay napakaluma na daw nitong switch na to, kailangan na daw palitan. Hindi lang yung switch yung papalitan as in yung buong well system. Aba naman hinihingian ba naman kami ng $6,000, napakamahal. Noong last time na ginawa ko to, ang mga ginamit ko lang dito na mga materials, yung mga available ko na nandito sa bahay. May bubble wrap insulation ako, yan yung ginamit ko sa pinakaloob. Tapos may mga tira-tira pa ako na mga pipes insulation, yun yung ginamit ko para paikot doon sa may pinaka-well system, ganun. Para kahit papano, hindi mag-frozen yung pinaka-well switch niya. Pero ngayon nga, nag-decide ako na lagyan talaga siya ng mas makapal kasi magiging sobrang lamig. Mahirap na kung mag-iintay ka pa ng kinabukasan kung kailang masama na ang panahon. Kapag ganitong panahon, talagang nagpapanik talaga yung mga tao. May mga ibang grocery na halos naubos na yung mga stock ng mga bread nila, mga milk. Pero dito sa US, talaga namang bihirang-bihira lang tong mangyari. Tapos bumalik ulit ako sa Walmart at naghanap tayo ng propane. Propane, pero kung tawagin sa Pinas ay gasol. Sa totoo lang, ito yung unang-unang pagkakataon na bibili ko dito. Biglang ubos na pala. Pumunta ako sa Lowe's at kahit papano meron pa sila. Etong propane gas na to, gagamitin ko din to sa generator. Kasi yung generator na nabili ko, dual siya. Pwedeng gasoline o kaya pwede rin namang ganito, propane. Etong generator na to, regalo ko to kay Michael 3 years ago, noong Pasko. Maganda rin talagang magkaroon ng mga ganito just in case of emergency talaga. At ito ay never pa talaga naming nagagamit. Ito din yung ginagamit kapag may RV kayo, ganun, pwede yung gamitin. Kung gasoline ang gagamitin mo, dito mo yan ilalagay. Tapos dito makikita mo yung gasoline level niya. At ito, kailangan din tong lagyan ng engine oil. Siguro mga kalahati lang yan, dito yan siya ilalagay. Pero tingin ko hindi ko muna to lalagyan hanggat hindi pa naman talaga namin gagamitin. Yung ganitong klase ng generator, bawal itong ilagay sa loob ng bahay kasi naglalabas ito ng carbon monoxide. Ang carbon monoxide, wala siyang amoy, wala siyang kulay. Pero kapag nalanghap mo, pwede kang ma-tsugi, ganun. Eto namang greenhouse, eto nagpapausok na tayo para sa loob, hindi masyadong malamig. Naglagay na rin ako dito ng mga kahoy para bukas, wala nang hirap. Lagay ka na lang ng lagay. Maraming mga halaman ko ang hindi kinaya ang lamig. Pero kahit papano, yung ibang halaman ko ay nagsusurvive pa rin. Yung mga herbs, yung scallion, yung kalamansi ko buhay pa rin. Noong summer, nag-ipon talaga ako ng maraming kahoy. Pero tingnan nyo, halos kalahati na yung nagagamit ko. Sobrang laking tulong talaga itong mga kahoy na to. Pero dito, may isa pa dito na ito hindi ko pa to lahat nagagamit. Punong-puno pa to. Magandang umaga, Pilipinas!